beloved, Boss Mike Cervera. Loob din sa mga sektor na ito. Ayan, mga kababayan ko, ha? No. Tingnan nyo. O, sabi rito, ninakawan ng gobyerno ang ating kabataan, pero pakinggan nyo sinasabi. Ay nakapaloob din sa mga sektor na ito. Sa bawat pontong ninanakaw ni Sara Duterte sa sektor ng edukasyon. Kita nyo, mga kababayan ko, ay sigaw. Bawat pagnanakaw ni Sara Duterte sa sektor ng edukasyon. Si Sara ho eh. Si Sara ang mas maraming mga nagrereklamo sa kanya sa pagnanakaw niya. Nais ng taong bayan na panagutin si Sara Duterte, Mr. President. Si Sara talaga ang sinisigaw. Panagutin natin si Sara Duterte sa kanyang pagnanakaw. Ganon. Diba ba? Mga kababayan ko, kaya nga ho yun yung mga placard, oh. Oh, ano sabi ni Kuya? Sa bawat pontong ninanakaw ni Sara Duterte sa sektor ng edukasyon, ang bawat salaping ninanakaw ng... Kita nyo, mga kababayan ko, si Sara talaga eh. Wala naman hong iba, no? Si Sara talaga ang pinanggigilan nila. Kaya nga, mga kababayan ko, itong mga DDS, bigo na naman. Nabigo na naman sila sa plano nila na masama para guluhin ang administrasyon ni Pangulo, para pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong at ipalit si Sara Duterte. Ito maganda yung explanation dito ni Jam Magno, pakinggan ninyo. Sa nais at katangahan ng mga DDS, mga kababayan. Dati ho itong DDS, pero pakinggan ho ninyo yung katwiran ha. Oh, to, pasok. Na nakatingin tayo sa mga ginagawa nila para panagutin ang mga kailangan managot. Dahil pakinggan yung maigi ha. Ito na, pasok. akala ko ba ang rally na yan ay para ipakita sa gobyerno na galit tayo sa korupsyon? Para ipakita sa gobyerno na nakatingin tayo sa mga ginagawa nila para panagutin ang mga kailangan managot dahil nagnakaw ng pera ng bayan. Tapos biglang nagkagulo. Tapos biglang inaatake na ngayon ang pulis. Tapos biglang lulusubin ang Malacanang para pababain si Marcos. Sino yung papalit, ne? Yung nasa Japan? Ang gusto niyong ipalit na presidente ng Pilipinas ay nasa Japan. Correct. Wala sa Pilipinas. Correct. Kita nyo? Nasa Japan para sa sarili niya. Correct. At wag na wag niyong sasabihin sa akin na para sa tatay niya yan. Tama. Because ang ginagawa niya ngayon, ang rason kung bakit mas lalong hindi mabibigyan ng interim release si PRRD. Kasalanan naman talaga ni Sara yan. Baka akala nyo si Sara nagmamalasakit sa tatay niya. Matagal ko na sinasabi yan eh. Si Sara hindi nagmamalasakit kay Digong. Tandaan nyo yan. Noong ko pa sinasabi, walang pagmamahal si Sara kay Duterteng matanda na nakakulong. Wala. Dahil gamit na gamit ang mga ginagawa niya, sinasabi niya ng prosecution para talaga labanan ang interim release. Correct. Na-realize niyo yan? Hindi. Bobo yung mga yan. Paano nila marirealize? Na-realize niyo ba yan? Na gusto niyong pababain ang presidenteng andirito. Ang rason na mabubuksan ang investigasyon ng korupsyong ito, tapos yung gusto niyong ipalit wala dito? Oo nga. Yung gusto niyong ipalit nasa ibang bansa para ipaglaban ang pansariling interes. Correct, mga kababayan. Kasi hindi pwedeng interes ni PRRD yan. Tama. Hindi. Because mismo si PRRD, alam niya at gusto niyang panindigan ang mga nangyari sa administrasyon niya dahil yan ang palagi niyang mensahe. Yan ang lagi niyang reminder sa mga pulis noon. Hindi ho ba? Na sige, gawin niyo ang mga trabaho ninyo, ako ang bahala sa inyo. Hindi ho ba? Tapos ngayon, ang ginagawa niyo, binabato niyo, tinatadyakan niyo, hinahagisan niyo ng bato ang mga pulis. Ang usapan, ipaglaban ang kapwa Pilipino. Correct.
ang usapan, ipaglaban ang sarili natin dahil galit tayo sa korupsyon. Ang Correct. usapan, Mm. hindi magiging magulo. Correct. Bakit naging magulo? Mm. Do you expect me to believe Na? that your actions, those actions, Mm. will benefit anyone except yourselves and the family that is behind that? Because I don't think President Marcos would pay somebody to create a ruckus when he himself wants to go to the rally. He himself wants to show up and be with all of you over there. Aha. And who will benefit the most if Marcos resigns? Siyempre si Who Sara. will benefit the most if you take over Malacanang? Who will benefit the most? Si Sara. The person who isn't here. Oh. Yun, nasa Japan. Akala ko ba malalakas ang DDS? Akala ko ba Oh. that you are capable of making Sara Duterte president? Then why can't you wait? Oo nga. Ayun ang sinasabi nila, malalakas daw sila eh. 'Di ba? Malalakas sila, kayang-kaya nilang gawing presidente daw si Sara. Oh, di po ba? Pero bakit ganoon? Nasaan si Sara? Oo. Wala, nga. Mm. Until 2028. Mm. Talagang babahiran nyo ang legasiya ni PRRD sa pagkapanalo niya ng maayos na pinili siya, and you're going to install his daughter by that means? Of course not. Nakakahiya. Kasi 'di ba, for you to actually call yourself a winner is when you actually won something. When you actually got to that point. Because people chose you, not by force. Correct. Di nga ginawa ng tatay mo na mas may right yun? Oo nga. Ikaw pa? Mm. And what's worse, hindi mo pa pinanindigan. Nasa Japan ka while your bosses Mm. are doing that. Kaya nga, yung mga tauhan mo, yung mga inutusan nyo, nandito. Di ba? Nog-nog libayan, ano? Tapos, mga kababayan, si Sara, nando doon, nagtatago. Anong klaseng katangahan ng mga DDS na taga-sunod, ano? Yung pinagtatanggol nyo, safe na safe, ano man ang mangyari, nando doon sa Japan. Baka nando doon, hinahanap na naman yung jowa niyang Haponesa. Ah? Tapos, mga kababayan, kayo na inutusan, sinusubo, ayan, oh, problema ngayon. May mga kaso kayo. Nako, Diyos ko po. Oh, Huy! uy! And you expect me to respect that? I don't. Mm, I don't respect anything that harms people. mm. I don't respect anything. Now that Oh. is harm. Eh, talaga naman. I don't stand with that. Are you serious? Are you serious right now? Well, people in Davao City are celebrating with 100 bacas, which is a good thing. We should be the same in Luzon, to be honest. But there you are, trying to march forward to Malacanang, harming police personnel in your wake. To do exactly what? To drive Marcos out of Malacanang? Mm. Are you kidding me right now? Correct! And then what? Nagpapatawa sila. Replace him with someone who isn't here but will take all the credit? When in fact, the same person that is being shielded from being accountable. Mhm. Because 2016 and 2022 did happen. 2016 till 2022 will open a can of worms, exposing that this corruption did not start during the Marcos administration. In fact, it was a lot worse during the last administration. It just wasn't talked about as much because the focus was something else. Mhm. I support the rally wherever. That's why nga I was on the lives. That's why I was commenting, mag-ingat kayo dyan. I was commenting, mag-hydrate kayo, mag-sunblock kayo. I even reposted Archie Laga's post about what to bring. And joke pa nga ako na magdala kayo ng tawas because that's what I said. Mhm. Magdala kayo ng payong kung umuulan man dyan or kung mainit masyado. Sunglasses, rest when you can. Mm. Ganon. Mm.
And then here I see, you know, Mm. people, di ba? Like, Nagwawala sila. Oo. O, sa kabila ng panawagan, mga kababayan, na magkaroon ng tahimik at mapayapa na papahayag ng kanilang saloobin, ito ang nangyari. Itong kampo ni Duterte. Itong mga inutusan ng kampo ni Duterte, mga kababayan, na manggulo, magdala ng molotov at manunog, manira ng kung ano-ano. Yan po yung mga nakikipag-away sa mga pulis. Sila po yan, mga kababayan. Bakit ganyan ang nangyari? Bakit? Di ba? Oh. wanting Marcos to resign. Mm. To be replaced by who? Sara Duterte. Mm. Di ba, like, si Attorney Topacio, na pag hindi ka mag-ingat, baka ma-stroke ka dyan sa labas ng company. Kaya nga, naawa nga ako kay Topacio eh. Mas malaki na yung mukha niya kaysa sa tiyan niya. Baka mamaya ma-stroke. Oo, halos manginig-nginig na nga eh. Di po ba? Si Topacio, nanginginig-nginig na ho eh. Aldo Be. Di ba? Kung hindi ka mag-ingat dyan, sa sobrang init dyan, baka ma-stroke ka pa. Correct. Abogado ka pa naman din yan. Tama. Diba? Pero yun nga naman, we can't expect. Hindi man lahat talaga ng abogado ay hindi naman talaga bobo. May iba talaga na bobo. Oo, bobo yun eh. Oo. Para sa akin, bobo yun. Yung mga, di ba? Hindi nagbabasa. Yung kailangan pang sabihan ni Sandro Marcos na magbasa ng konstitusyon. Correct. Oo. Sino yon, mga kababayan? Di yung luka-luka, Rowena Guangson. Ano? Bobo eh. Hindi marunong magbasa ng konstitusyon. Oo. Ay biruin ninyo, mga kababayan ko eh. Sinabi wala na daw boboto sa 2028 eh. Saan? Siya na boboto. Hindi pa naman siya kandidatong presidente, vice-presidente, maging senador, hindi. Bobo talaga yun si Guanzon, mga kababayan. Kaya yun, be? Oo. Ikaw yung abogado, sasabihan ka pa ni Sandro Marcos na ikaw Na. yung magbasa ng konstitusyon sa katangahan mo. Oo At ito nga. naman si Topacio na alam mo na mo yung pag ano-ano mo dyan, pag sigaw-sigaw mo dyan sa labas ng Camp Aguinaldo, mami, Mami. mas ikaka-stroke mo pa yan. Kasi Mami, ano ba? Mami ba talaga? Bakla rin ano? Magkakasundo sila ni Jinggoy. sa ikaka-presidente ni Sara Duterte matapos ang araw na ito. Kasi at least ako, I would rather choose a president that is present. Not a president who actually cannot stand by her supporters. All Kaya nga. supporters mo yung nasa Japan, yes. Correct. But you are not fighting for the rest of the country while you are there. Tama, oo. Biruin nyo, nandoon kunyari nakikipaglaban sa Japan, pero alam nyo, sinubo lang lahat ng mga DDS. Di ba? Sinubo lang kayong lahat ng mga DDS. Nakakaawa kayo, baka akala nyo. Awang-awa kami sa lahat ng mga DDS na sinubo nila. Sinubo nila sa kalsada, sinubo nila sa tiyak na kapahamakan. Ayun, mga nakulong. Kita nyo, mga kababayan ko. Tuloy! No, you're not. You are using the country taxes, including ours, mine, actually. Yes, you are not using Filipino taxes for your expenses, yours. But remember, you have an entourage that flies with you, that is on government payroll. Lahat naman ang gastos niya eh. Tingin mo, pera niya yon? Wala ngang hanap buhay si Sara kundi yang politika lang eh. Bobo si Sara, paano magninegosyo? Kaya walang gagawin nyo kundi magnakaw lang para magkapera. Tandaan nyo. Kaya nga ako, hindi ako magsasabi ng Marcos resign because I voted for him just as much as I voted for Sara. But between Marcos and Sara, I would rather that I choose Marcos because he's actually doing something. Oo naman, no? Layo-layo, mga kababayan, ano? Ang layo-layo ho, mga kababayan, ng ginagawang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos, ikukumpara nyo ho kay Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo nasaan ho ang trabaho ni Sara na may pagmamalaki? Wala nga may pagmalaki, mga kababayan eh. Di po ba? Ilang taon na. Puro lang batikos ang ginawa niya. Wala man lang may pagmalaki na eto, ginawa ko naman, no?
Oh, kaya may karapatan akong bumatikos kasi meron akong nagawa na mabuti. Meron akong nagawa na may pagmamalaki ko. Eto, kaso ho, wala eh. Bagkus mga kababayan, puro mga ang issue pagnanakaw, ghost student, kita nyo? Ghost project, kita nyo? Confidential fund, kung paano gastusin, hindi maipaliwanag. Yung ba yung may ipagmamalaki mga kababayan? Labo, oo, malabo. While the other one is Ah. in Japan. Kaya nga. Shouldn't you be here to make Para sure yun. that your supporters are safe? The same people you've all manipulated to think that they are fighting the greater cause by making you president. And when you become president, you're just gonna forget about them. You're not even gonna thank them. You did that when you were vice president. I'm pretty sure when you become president, it's gonna be a lot worse. Eh, lalo na, totoo yun. Eh, vice-presidente pa nga lang, wala nang magawa. Paano pa kapag naging presidente, lagi namin sinasabi yan. Di po ba? Ano pa? Eh, mas lalong mas worst nga naman. Di po ba? Our beloved Boss Mike.